Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Magandang gabi. Welcome back po sa Narrowgate Ministry Live Podcast sa Facebook. Pastor Romil, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Derek. Yun, so mayroon po tayong bagong topic ngayon na pag-usapan, Pastor. Ito ay tungkol sa human responsibility at saka dun po sa total depravity o total inability, Pastor. Paano po nangyari na ang tao ay responsible pa rin pero siya ay enable? Wala siyang kakayahan na mag-response. Paano po yun? So yun po yung ating pong bibigyan ng kasagutan sa ito. Sapagkat, Pastor, mayroon pong mga theological system na hindi sila naniniwala doon. Para sa kanila po ay contradictory yung dalawa eh. Bakit sinabi responsible? Unable naman, hindi naman niya kaya. Sumunod, niya. Bakit niya depraved? Pero may kakayahan naman. Parang gano'n din po ba? Bakit papapanagutin, hindi naman nila kayang sumampalataya. Ang sagot nga, yun ang grace.
may pinili eh. So, ang papapanagutin lang yung hindi pinili. At kung sasabihin natin na wala silang kakayahan, wala talaga silang kakayahang sumampalataya dahil patay sila sa espiritu. Pero, bakit sila responsible? Dahil meron silang kamalayan na sila'y makasalanan at kanilang tinatanggihan ang kaluwalhatian at ang pagiging Diyos ng Diyos, no? At yun yung sinasabi sa Roma, Kabanata 1 at Kabanata 2, na hayag sa sanglilikha ang mga bagay na malalaman tungkol sa Diyos, yung kanyang mga walang hanggang katangian, ay maliwanag na naunawaan ng mga tao. At pagdating doon sa talagang pagsampalataya, yun lang ang hindi kaya. Pero yung pangunawa tungkol sa kung sino ang Diyos ay maliwanag na nauunawaan ng mga tao. Kaya responsible pa rin. At ang totoo ay yun nga ang dahilan kung bakit ang Diyos ay Diyos. Dahil siya ang nagliligtas kung sino ang gusto niya. At hindi rin naman able din yung mga iniligtas niya. Di ba? Binigyan din lang niya ng ability. So, wala namang nangyaring favoritism dyan at wala namang nangyaring yung sabihin natin may pinaburan ang Diyos na karapat-dapat din lahat ay bakit naman yung iba ay hindi hinirang, hindi pinili, hindi iniligtas. So kaya nga ang Diyos ay Diyos at yun ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Diyos. Dapat nating tanggapin ang pagka-Diyos ng Diyos. At yung mga katangian niya bilang Diyos ay dapat na ating unawain at ating i-accept sa ating mga buhay na talagang siya lang. Dapat nating tanggapin ng maluwag sa loob kasi kung hindi, magre-rebelde ka pa sa Diyos, lalong lalala ang parusa mo. At tingnan natin, no? Parehong totoo yan. Totoong ang Diyos ay walang hanggan ang kapamahalaan at totoong siya namimili. Pero totoo rin na ang tao ay responsable sa kanyang kaligtasan, sa kanyang pananagutan sa Diyos. 'Di ba? Kung siya ay maliligtas ay siya naman ay binigyan ng pangunawa sa mga walang hanggang katangian ng Diyos. Pero yun nga lang, dahil talagang may pinili ang Diyos, yung pinili lang niya ang talagang binibigyan niya ng kakayahan. At doon sa issue ng bakit yun lang, kanyang pinili, ang kanyang binigyan ng kakayahan para maligtas, para mailigtas niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakayahang makaunawa at sumampalataya, yun nga ang kasagutan. Grasya talaga lang. Walang karapatan talaga ang lahat ng tao na iligtas. Salamat na lang at na may kahabagan ang Diyos, naawa siya. Naawa siya sa ilan, na gaya natin, nakapareho din naman tayo nung iba, na wala din namang kakayahan at wala din namang may pagmamalaki. At wala din namang kahit anong katuwiran na maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya tanggapin na natin na sa Diyos talaga ang kaligtasan. Huwag na nating ipagpilitan ng ating sarili na tayo ay may kakayahan at yung iba'y wala. At yung iba'y may kakayahan din pero hindi kinaya. Tayo mas magaling kaysa iba. Yung iba, ganun sila Sa doktrina kasi ng Arminianism ay tangi sila sa lahat dahil nakaya nila, no? Kumbaga lahat naman ay may kakayahan pero silang yun lang yung nakapasa. You made it. Parang you made it. You have done it. Success. Biruin mo, nakaunawa ka sa sarili mo. Yun na naman ang issue Pareho lang namang naniniwala sa divine sovereignty. Ang nagkaiba doon sa inability at saka ability. So ang Arminian, lahat ay may kakayahan. May kakayahan ang lahat lumapit. Kung kinapahamak ay dahil hindi mo in-exercise ang kakayahan mo. Kumbaga, mahina ka kaysa sa amin. Kami mas powerful kasi pare-pareho lang naman tayo ng kakayahan pero mas kinaya ko. Kumbaga, mas kinalugdan ako dahil mas na-exercise ko yung aking kakayahang sumampalataya. Kasi sa kanila, yung pagsampalataya ay hindi daw gawa. Pero pinagmamalaki naman nila na dahil sa kanilang pananampalataya. So kung hindi gawa ang pananampalataya, bakit yun ang ginagawa mong dahilan para ka maligtas? Para ka magkaroon ng kaligtasan. So mali pa rin.
mali pa rin yung kanilang pananaw. Sarili nilang. Okay. So, Pastor, may isang video po dito na bigyan natin ng reaction. Sige, tingnan natin. Siguro yung Brother RJ, yung bakit kami agree sa disagree sa Calvinism. Yung pangalawa. Pwede nating i-play din yung una. Sige, sige. Kahit yung una muna siya. Yan. Kasi parang Hmm. Yun mismo, contradictory. Diba? Pero- Paano nga yung mga nasa tribo na hindi binigyan ng gospel? Diba? Tapos sasabihin niya, responsible pa rin dahil meron silang kakayahan pa rin na maunawaan. Teka muna, wala nga silang kakayahan dahil wala nga gospel. Oo nga, gas. So, mangyayari ay hindi swak doon sa kanyang argument na yung mga hindi nabigyan ng ebanghelyo ay makakapag-practice din ng desisyon. Malayo yun. Kasi sabi niya, may abilidad tayong maunawaan ng ebanghelyo eh. O, so, paano yung hindi nakarinig ng ebanghelyo? Yung mga bata. O, paano nila maunawaan yan? Yung mga sanggol. Di wala silang kaligtasan. At saka, totoo naman na ang mga nasa tribo ay binigyan ng kakayahang makaunawa sa mga walang hanggang katangian ng Diyos. Pero yung specific na katangian ng Diyos, gaya ng pag-ibig, yung hustisya, na maunawaan lamang sa pamamagitan ng ebanghelyo, hindi nila kaya yun. Kaya mangyayari dito parang anong nangyari sa kanila is unfair talaga ang Diyos eh. Kasi binigyan naman ng pangunawa lahat, kaya lang yung iba hindi binigyan ng ebanghelyo. Oo, unfair talaga, no? O, talagang unfair sa kanila. Dahil sa kanila, parang mas special sila at sila iniligtas, silang binigyan ng ibang. Doon pa lang sa argument na bakit yung mga heathens hindi pinadala ng ebanghelyo. Naroon na yung grace eh. Ikaw pinadalang ka. Buti na lang pinadalang ka kahit na hindi ka rin karapat-dapat. O, di ba? Namili ang Diyos kung sino lang ang padadala ng ebanghelyo. Kasi kung ililigtas ng Diyos lahat, ang ayon sa kanila, kaligtasan sa ebanghelyo din lang eh. Pag tinanong mga isang Armenian, sasabihin nila, sabi mo sa kanila, paano maliligtas yung tao? Sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Saan? Sa ebanghelyo. O ngayon, paano yung mga hindi pinadala ng Diyos ng ebanghelyo? So, hindi yun maliligtas talaga. Hindi sila maka-exercise ng kanilang ability. Simply because they don't have the message. So, paano sila makaunawa kung wala namang ipapaunawa sa kanila, kung wala ring magpapaunawa sa kanila? Kaya nga, ang mangyayari, special sila kasi silang nakaunawa. Ang problema ay contradictory pa rin kasi may abilidad ba sila kung walang ebanghelyo? So, ibig sabihin talagang ang Diyos talaga ang nagpadala. Ang nag-initiate ng kaligtasan. Kasi siya rin ang nagpadala ng ebanghelyo. Hindi nyo ba utang na loob sa Diyos yung ikaw ay pinadala ng ebanghelyo? At parang ikaw ang bida. Diba? Na kahit pinadalan ka ng ebanghelyo, ako may kakayahan na pa rin na sumampalataya o hindi. So, mas consistent talaga at talagang biblically accurate yung ang tao pinili ng Diyos para maligtas, hindi dahil sa kanyang pagsampalataya, hindi dahil sa may abilidad siya, kundi dahil yun ang desisyon ng Diyos. Kasi consistent, kasi yung iba hindi binigyan ng ebanghelyo, ay talagang pinili lang yung pinadalhan ng ebanghelyo. Kasi kung talagang gustong iligtas ng Diyos ang lahat ng tao, lahat ng tribo, lahat ng wika, lahat ng grupo ng nilalang sa buong mundo, ay talagang padadalhan niya ng Bible. Tama. Doon pa lang sa issue ng mayroong hindi pinadalhan, mayroong binigyan ng mga ngaral, pinadalhan ng mga mensahero, at may Biblia na nalimbag para mabasa nila at maunawaan nila.
Meron namang tribong wala. O doon pa lang eh. May abilidad ba yun na maunawaan yung mga yun? Wala. Kasi ang nabibigay din ng pangunawa doon sa Biblia ay ang Diyos din eh. O wala na nga silang Biblia, paano pa mabigyan sila ng pangunawa? Kaya nga, hindi talaga sa hindi talaga sa tao eh. Hindi sa kanya na tumatakbo, no? But to God who gives mercy. It's not about the person who understands, who run it, but ang Diyos mismo na nahahabag. Kaya doon pa lang contradictory na siya eh. Mas consistent yung lahat, walang magagawa. Pero ang Diyos ang nag-i-initiate. Hindi yung parang lahat may kakayahan. Paano yung walang ebanghelyo? Walang kakayahan yun. So nagbibigay pa rin talaga ng kakayahan ay ang Diyos dahil ang babasahan, ang panggagalingan ng pangunawa ay ang Biblia pa rin. So, Pero of course, Pastor, hindi natin ibig sabihin na hindi yun ang primary means ng Diyos, yung gospel, ano po. Sapagkat yun naman talaga, primary means ng Diyos para sa gospel call. Pero biyaya pa rin talaga ng Diyos. By grace pa rin. oo, hindi natin sinasabi na ang tao ang dahilan kung bakit siya naligtas dahil mayroong Bible. Kahit may Bible pa rin, kung hindi pa rin binigyan ng kakayahan talaga ng Diyos, ang taong yun na may Biblia na makaunawa. Kita mo nga, ang lahat ng tao may Biblia eh. Opo. Dito sa mga civilized na bansa, Ang mga Bible. may Bible naman lahat eh. Pero bakit hindi nila maunawaan? Ba't iba-iba? Kasi hindi binigyan ng pangunawaan ang Diyos eh, yung iba eh. Kaya naliligaw pa rin. Kaya nga kita mo, hindi talaga sa kakayahan ng tao eh. Kasi kung sa kakayahan ng tao, eh di dapat ay lahat inaligtas dahil nang may Biblia inaligtas. May kakayahan naman pala silang unawain eh. May kakayahan naman pala silang sumampalataya eh sa kanilang sarili. O bakit pareho lang namang may Biblia ang Mormon at saka ang Saksi ni Jehovah, ba't magkaiba pa rin sila? Pero rin may Biblia ang Evangelical at Pentecostal. magkaiba. Pero bakit ang Pentecostal Interpretation. kakaiba pa rin? Kasi nga, ang nagbibigay talaga ng pangunawa ay Diyos eh. Kaya doon pa lang sa argument na ang tao ang may kakayahan. O bakit nagka-watak-watak pa rin? Dahil walang kakayahan talaga ang tao na unawain yan kung hindi siya bibigyan ng kakayahan ng Diyos. Kaya sabi din 'di ba sa Romans 9:16. Sabi daw, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. Sa King James Version. Kaya sa ESV, so then it depends not on human will or ability or exertion, but on God who has mercy. Salvation depends not on human will, not on human Hindi sa exertion, but on God who has mercy. Sa Diyos na nahahabag. Sa Kanya ang desisyon kung sino ang maliligtas. Hindi yung parang, ito, bahala na kayo. Kayo ang magdesisyon kung sino ang gustong maligtas. decision, no? So, decisionism itong mga Armenian. Tao. Hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap. Pas ginagamit niya yung argument na pwede bang maging responsible yung tao na hindi naman binigyan ng pangunawa. Tapos gagamitin naman niyang illustration yung mga taong nasa tribo. Paano yun maging responsible nga kung hindi nga mabigyan ng Biblia? Sabi niya, responsible pa rin dahil meron namang creation. O yung pala naman hindi nga talaga sa tao ang kaligtasan. Kundi sa Diyos pa rin na nahahabag. Kumbaga, he-contradicts himself. Kaya nga, inconsistent ang Arminianism sa Biblia Palaging ang binibigyan din yung tao, siya ang may kakayahan. Kaya siya ay responsible. Paano nasa tribo? May kakayahan nga siya, pero wala siyang means para unawain. Walang Biblia O di ba, sabi din naman niya, accountable pa rin iyon. O di sinagot mo rin. Dahil nga, ang tao, lahat naman, binigyan ng konsensya So naroon yung responsibility. Ang pagkakaiba lang, yung taong hindi nakarinig, nakabasa, nakaalam ng Biblia, mas kukunti ang pananagutan. Kasi mas pananagutin ng Diyos, yung mas maraming alam, pero na tumanggi. Kasi doon sa walang alam talaga sa Biblia, kaya tumanggi sa Diyos. Dahil konsensya lang ang pinagana niya. Diba? Sa impyerno pa rin siya, pero less ang kanyang parusa. Pero accountable lahat. Kaya siya rin ang sumasagot sa tanong niya. Diba? So, nagkukontra-kontrahan. Na talagang ang Diyos talaga. Kasi doon pa lang, the mere fact na ikaw ang binuhay ka ng Diyos dyan. Dinala tayo sa bansang ito, sa Pilipinas, na malayang naipangaral ng Ebanghelyo. Malayang nabibigyan ng Biblia ang mga tao. Libre pa nga karaniwan, no?
Tapos doon sa tribo, walang magbigay ng Biblia, walang palimbagan, pag may pumunta nga mga ngal, pinapatay. Oh. Paano maligtas nga yan? Pero responsible pa rin sila. Bakit? May konsensya. Siya rin ang sumagot. Kaya nga, kahit na hindi sila naabot ng ebanghelyo, responsible pa rin. Ngayon ikaw, naabot ka ng ebanghelyo, mas responsible ka. Malaki yung parang. Sila wala talaga rin kakayahan. Di ba? Kasi consistent tayo na lahat ng tayo makasalanan, lahat ay sumalungat sa Diyos, lahat ay sumalangsang. Walang matuwid, wala kahit isa. So consistent tayo na lahat ay makasalanan. Sila kasi ay inconsistent eh. Naniniwala sila na may kakayahan ng iba. At ang lahat nga ay mayroong natirang kabutihan. Paano yung nasa tribu? Na walang gospel. O di yung pala sila maliligtas dahil sa kanilang kabutihan. Oo nga, no? Di ba? So, ang sasabihin nila, hindi pa rin. Di wala silang account. Paano yon? Paano mo sila gagawin ding responsible? Pero sila rin ang sumasagot sa tanong nila. Na responsible din sila. Kasi nga, may konsensya sila. Walang sagot sila doon sa gaano kalaki ang responsibility nung nakarinig at tumanggi at yung mga hindi nakarinig, kaya hindi rin makatanggi, hindi rin makaunawa. Hindi rin sila makatanggap. Kahit siya, it does not therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. So, ang context niyan ay yung pagpili ng Diyos. Kung sino ang gusto niya, kung sino ang iibigin niya. Jacob I love. Before they were born, Jacob I love. Esau I hated. Ang context nila ay bansa. Kahit pa bansa, kahit ano, yun nga ang gusto ng Diyos eh. Talaga pumipili. Isang example lang yung pagpili sa bansa at lalo na sa pagpili sa pupuntang langit. Pumili nga ang Diyos dito sa lupa nung kanya lang bansa eh. Pero hindi lahat yun pinili para sa langit. Pumili din ang Diyos ng para sa langit kahit di niya bansa. Kahit hindi kabilang sa bansang Israel. At ang kaligtasan naman ay para sa lahat ng lahi. For all nations, but not individually. But all nations will have representative in heaven. All tongues. Kaya sabi doon sa Revelation, all tongues, all tribes. Diba? All nations. Lahat ay may representative. At naniniwala ako ng representative ng mga bansa na hindi naabot ng ebanghelyo ay yung mga bata na namatay na bata. Sila din na may adult pagpunta sa langit. And they are the representative of their own race and their own tongue. Hindi nakarinig ng gospel, no? Hindi nakarinig ng gospel, pero sila ay naligtas dahil sa atonement ni Kristo. Okay? Tingnan pa natin yung isang video. Yung next video. Panoorin po natin kasi ng video. Yung sa Acts chapter 17, verse 30. Sabi rito, the times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. So makikita natin ang tao ay may kakayahang magsisi. Inutusan eh. Inutusan ng Diyos. At take note, all people everywhere to repent. Yun ang sinabi dito. Hindi iilan lang, kundi lahat ng tao inutusan. Ngayon, kung ang tao unable, kung ang tao, yun ang ibig sabihin ng pagiging patay, total inability, hindi ba unfair yun na inutusan ka ng Diyos na gawin ng isang bagay na hindi mo naman pala magagawa? Bakit ka uutusan na gawin ng isang bagay tas mananagot ka pag sumuway ka? Ipreno mo dyan. Self-repeating yan eh. Sa 10 utos na lang. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magsisinungaling. Dahil ba iniutos ng Diyos sa huwag kang magsisinungaling, kaya mong hindi magsinungaling? Hindi na kanyang argument eh. Dahil pa inutusan ng Diyos na magsisi kayo, kaya pa lang magsisi. Di ba? Inutusan ng Diyos na ang lahat ng tao, huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya naman. Kaya ba na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan? Kaya naman pala eh. Sabi, Kaya daw pala. may kakayahan daw eh. Hindi ibig sabihin inutusan ka, kaya mo. Yun. Hindi the command doesn't mean that you have the ability to obey. Kaya lang, kinuman para may measurement ng righteousness.
The moral law itself is just the measurement of how holy God is. Yes. And that how depraved we are. Para ipakita na. Para ipakita ng Diyos na wala talaga makaabot. Di ba? Yun na lang pagsisinungaling. Sinong tao ang hindi nagsinungaling sa buong buhay niya? Inutos Wala. yun, huwag kang magsisinungaling. Ay dahil ba inutos na huwag kang magsisinungaling, kaya mo na hindi magsinungaling? Ayun kasi yung logic niya eh. Parang False, dilemma, false dilemma. Diba? kasi may pila dyan ito, Pastor. Kasi Nagiging pilad yan, no? ganun din yung... Dahil pala iniutos, kaya pala. Mm. Hindi po. Yung utos lang ang nagpapakitang di mo talaga kaya. The reason why God has commanded something is that to prove to men that He alone is holy, that He alone can do it. Hindi ibig sabihin magsisi ka, kayang magsisi. Ha? Hindi natin kaya magsisi sa ating sarili. Kaya nga ipinadala si Jesus Diba? Para matuto tayong magsisi, para tayo may Panginoon na pagsisisihan. Para tayo may measurement ng righteousness. Para alam natin na hindi talaga tayo worthy. Kasi holy si Jesus siya lang pala ang worthy. Kaya dapat tayo magsisi. So without God showing how depraved we are and how unable we are, we cannot repent if He didn't show us that we need repentance. Yun nga ang dahilan yung utos sa ating magrepent. Kaya tayo hindi makapag-repent sa ating sarili kung hindi dahil sa ginawa ni Jesus. Na natutuhan nating magrepent dahil nga si Jesus lang ang dahilan. Hindi tayo nagre-repent sa ating sarili. We are unable to repent. Wala kasi tayong measure ng righteousness. Paano tayo magre-repent? And tao nga, pagka wala siyang standard, sabi niya, ako na ang standard. O bakit naman ako... Tao lang. Tao lang siya Bakit ko naman gagawin yan Ako nga ang mas mataas, diba? So, pinapakita lang ng Diyos na talagang hindi natin kaya. Diba? Hindi rin natin kaya mag-repent sa ating sarili. And when in fact, we are just, nasabi nga na, tayo umibig sa Diyos dahil tayo unang inibig ng Diyos. Tayo nagsisi dahil pinakita ng Diyos sa atin na tayo makasalanan. Kung hindi talaga tayo makasalanan, hindi naman tayo pagsisisihin. At kaya tayo nagsisisi ay dahil naunawaan natin. The moment that we are indwelt by the Spirit and we are, at the same time, we are born again in the Spirit. We were regenerated. Sabi po, Pastor, ng ibang narinig ko na nasa Reformed, kahit paanong sabihin, ang tao ay responsible pa rin kasi mayroon siyang, yung dahilan nun ay yung sinful nature na nasa kanya. Kaya siya nakagawa ng kasalanan. Kaya responsible pa rin siya. Responsible. Kaya hindi po, hindi po valid yung argument na dahil iniutos, kaya mo. Diba? Halimbawa, iutos kasi, akyatin mo nga yung Mount Everest ng walang gear. Dahil iniutos ko pala, kaya mo. Diba? Iniutos ko, tumalong ka nga dyan. Yung ba, kaya mo dahil iniutos ko? Layo naman nun. Hindi porque iniutos ko, kaya mo talaga. O iutos ko sa'yo, inumin mo ang lahat ng tubig sa dagat. Utos lang naman yun Bakit? Yung ba ang standard ng kakayahan, yung utos? Yung ang utos ang standard ng di mo kaya Kadalasan yun ang papakita talaga, hindi mo kaya. Kaya nga yung utos ng Diyos, wala tayong nasunod Wala tayong na kompleto. Wala tayong na perfect dyan. Nasuway nating lahat dahil hindi nga kayang gawin ng perfecto yan. Kasi kahit sa isang buong buhay mo, minsan ka lang nagsinungaling, nasuway mo na yon yung utos. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mangalonya. Naisip mo naman, nakaisip ka na masama sa isang babae. Di ba? Nangalonya ka na sa iyong puso. So, sinong tao ang hindi nangalonya? Nakiapil, huwag kang makiapil. Nakita mo yung isang tao, nagkaroon ka ng sexual desire. Single ka, nakiapil ka rin. So, sinong tao ang ang nagkasala, hindi nagkasala ng Panginoon? Yung Diyos-Diyosan, huwag kang sumamba. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang naman ribulto Kundi yung sarili mo nga nasasamba mo rin. Yung asawa mo, nasasamba mo na. Pag siyang nauuna, higit sa Diyos. Siya na napaglilingkuran mo ng higit sa Diyos. Yung anak mo na nagiging Diyos mo, kung siya na yung iyong
inuuna sa lahat. Di ka na nakapagsimba dahil yung anak mo kailangan kanya Okay. sa graduation o sa kung anumang okasyon. Pwede namang ipagpaliban kung kahit anong minsan yung okasyon na yun, para lang makapaglingkod ka sa Diyos. Hindi yung laging anak ko, business, Diyos din yan. Pag hindi mo na pag naiiwan mo na ang ministry, hindi ka na makapaglingkod dahil sa business, eh Diyos na yun. Lamang bagay na inuna mo ng higit, inibig mo ng higit, nang milaanan mo ng higit na lakas mo kaysa sa Diyos, higit na isip, higit na talino, diba? Higit na pag-ibig kaysa sa Diyos, eh yun ang iyong Diyos. Kaya ang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ikalawa lang yung huwag kang gagawa ng anumang larawan. Di ba? Kasi yung larawan at saka yung ibang Diyos, magkaiba pa yon. Magkabukod yun. Pwede nga isang bagay ay maging Diyos mo pag siya na ang iyong inuuna ng higit sa lahat. Si Adonis, ang Diyos niya, sarili niya. Hinangaan niya ang sarili niya, sinamba niya ang sarili niya. Narcissism. Diyos ang sarili. Kaya yung mga narcissistic, dinidyos ang kanilang sarili. Kami ang matalino, kami ang magaling. Kapakinig ka sa amin. Kapakinig ka sa akin. Ako ang paniwalaan mo. Dahil ako magaling. Kami ang gwapo. Ako ang gwapo. Yeah. Buti na lang. Buti na lang, hindi tayo gwapo. Hindi tayo naging narcissist. Sana, anak. Kaya kalooban din ng Diyos na papangitin ang isang tao para huwag na siyang magyabang. Di ba? Kaya siguro ako'y ganun. Kasi baka Buti na lang. niya ito magyabang si Pastor Derek. Matalino ka na, magaling ka pang tumugtog, gwapo ka pa, lalo ka na. Ahanga mo na ang sarili mo. Pati ang iba, ikaw na ang hindi na. Mamalitan na yung iba pa, Pastor. Yun ang dahilan. Kaya nga pasalamat tayo dahil may kahinaan tayo. Dahil yung kahinaan natin mismo ang ginagamit ng Diyos upang tayo magpakumbaba, upang huwag tayong sumamba sa ating mga kakayahan at sa ating sarili. Pero Pastor, si Joel Austin, hindi ganun eh. Ang tinuturo niya. Diyos niya ang sarili niya. At saka talaga namang little God doctrine yun. Ikaw ay maghanda, ikaw ay malakas, matalino, ay talaga naman. Importante ka. Oo, importante ka, nasa iyo na lahat. Kaya nga. Yun yung kanta, nasa iyo na lahat eh. Kaya yung false dilemma fallacy ay false dichotomy na parang mayroon lamang two mutually exclusive options. Na parang pag inutusan, kaya mo. Oo, automatic ka niya. Oo. Kaya nga mayroong utos eh. Hindi sabihin, may Kaya. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Hindi sa lahat ng pagkakataon. At ito yung pagkakataon, hindi mo talaga kaya na magsisi. Dahil bakit? Hindi mo nga alam kung sino ang Diyos, sinong pagsisisihan mo. Diba? Kaya nga yung lahat ng tao, no, dahil nga hindi nila kilala ang Diyos, ay paano sila magsisisi kung ang Diyos nila ay puno? O, doon sila nagsisisi sa puno, tatanggapin ba yung pagsisisi? Kahit nagsisi ka, kung mali naman ang object mo, wala pa rin. I don't know, Pastor, how they interpret yung Romans chapter 3, verse 10 hanggang 12. Oo. Paano nila ito? Hindi valid yung pagsisisi. O, kaya nga, yung pagsisising tinutukoy doon ay sa tunay na Diyos. Yes. Hindi sa kung kani-kanino. Yung nagsisisi rin sa pari. O, di valid din ba yun? Kasi nga, yung mga Katoliko, di naman nila kilala kung sino si Jesus. At ang akala nila, ang pari ang kinatawan ni Jesus sa lupa at kaya ng paring magpato ng parusa. At yun ay ikikredit ng Diyos. O di yung pala, valid din yon. Kasi inutusan ng pari ang magsisika. Kaya pala eh. Ay katanggap-tanggap pala yon. Baka akala nila, wala nang requirement yung pagsisisi ng kung sino yung object ng repentance. Kaya ng problema doon, napaka-simplistic na pangangatwiran na dahil iniutos, kaya. Maraming considerations yun. Sino ba ang pagsisisihan mo? Naunawa mo ba ang ibig sabihin ng salitang pagsisisi? Kung ito'y sa hypergrace, ang pagsisisi, baguhin mo lang ang isip mo. Change your mind and just think that you are not sinning anymore. Di contradiction pa dun sa pagsisisi. Dahil nga isipin mo lang, hindi ka na kailangan magsisi. Yun ang kanilang repentance. Justifying them of their sins, themselves of their sins. Justify nila kanilang sarili. Ay, tuloy natin. Contradictory. Lalong makikita natin yung Wala contradiction. kaya na, parang ganito, Pastor Erwin eh. Halimbawa, no? Bagamat sa bahay nyo, ikaw marunong magluto, di ba? At yung mga anak mo ba, meron bang marunong magluto sa kanila?
itlog, di ba? Okay. Yun ang, Hotdog. Ngayon, tinuturuan pa natin. Tinuturuan mo pa. So, alam mo yung limitasyon ng anak mo. Mhm. Tama? Mhm. Ngayon, kung halimbawa, utusan mo sila magluto ng kare-kare, Mm. madali ba iluto yung Pastor Erwin? Mahirap-hirap yan. Maraming preparation yan. Ngayon, kung halimbawa, inutusan mo sila magluto ng kare-kare, tas wala silang naihain, hindi sila nakapagluto. Tama ba, Pastor Erwin, na pagalitan mo sila? Mhm. Tama ba Kumbaga- na sabihin mo sabi mo, ba't hindi yung ginawa? Dahil dyan, wala kayong kakanin, wala kayong Mhm. dinner. Imagine being Daming patalastas. Kumbaga, Hindi tayo ano, YouTube. tawag natin, kumbaga sisisihin mo sila sa isang bagay na wala silang kakayanang gawin. No, hindi Diba? nila Hindi mo alam, nga tinuruan walang eh. kakayanan. Oo. Hindi mo in-equip, di ba? Oo. Tapos So- hihingin mo kagad. So hindi natin pwedeng sabihin na ang tao ay walang will o walang kalooban o walang contrary choice kasi ito nga God commanded all people everywhere to repent. Mhm. Kaya kumbaga kung totoo yung sinasabi nila na kung Okay, may isa- yan ulit natin. Kaya hindi pwedeng pag Dinadala kasi sa iba sa pagluluto. ang Eh. ibang illustration. Repentance is a spiritual thing. It is not physical, it is not cooking, it is not merely climbing or swimming or anything. You don't make an example when it pertains to spirituality na ang iyong gagawing halimbawa ay pagluluto. Kasi it's very very far. Very kumbaga hindi siya magkasundo eh. Hindi siya commensurate na ilustrasyon. Sa isa't isa. Hindi kayang ipaliwanag yun. Inadequate, no? Ngayon, sabi niya is, may abilidad nga ang tao. Eh, bakit di mo konsultahin ang Biblia? Di ba? Kung ano ba talaga ang meron ang nakakayahan ang tao. O, hindi yung ating tingnan sa Efeso uli. Efeso 2, 1 hanggang 4. Tingnan natin. Wala daw. Di ba? Ephesians chapter 2, Dito po, tingnan natin. verse 1. Ephesians chapter. Walang verse. Kaya ano ba? Ano ba? Meron yan. Yung mouse po kasi Okay, sige. Nahihirapan po yung mouse niyo. Ah, Kailangan pala po. palitan natin. Ephesians. Dito na lang po. Oo. Basahin natin. Ano ba ang kakayahan ng tao na nasa kasalanan? Dito na lang sa Tagalog. Kasi hindi naman natin dinideny kasi na walang kakayahan ng tao. Kasi ang intindi kasi nila, ang turo ng Calvinism o ng Reformed Theology, ang tao ay walang kakayahan. Mayroon po, may free will at saka tinuturo din nila wala daw kalayahan. Wala daw freedom, walang freedom of choice. Hindi po yun ang aming itinuturo. Lahat ng tao, kahit na ikaw ay sa demonyo ka pa, may kakayahan ka, kaya ka nga gumagawang masama eh. Instrument po yung sabi. Lahat ng tao, binigyan ng Diyos ng kakayahan, may free will. Hindi po nawawala ang free will ng tao. Hindi po namin tinuturo. No, in the first place. Kasi yung argument is, misrepresentation. Laging ang akala, pagka sinasabi ng tao na yung inability, akala walang kalayahan. Walang kakayahan. I-define natin, ano bang tinutukoy namin sa inability? Okay, ganito. Naniniwala kami na lahat ng tao, kahit makasalanan, kahit na Kristiyano, kahit Muslim, kahit anong reliyon, Buddhist, kahit na NPA, kahit lahat ng masasamang tao sa mundo, Krista. kahit kongresista, presidente, vice-presidente, senador, lahat yan may kalayahan. Ito ang tanong nga lang. Aso nga malaya eh. Pusa nga malaya eh. Lahat ng nilalang ng Diyos malaya eh. Hindi naman coerce ang mga yan na kumilos. Ginugusto nilang ikilos kung ano yung gusto nila. Kaya yun ang ating definition ng kalayaan. Ang kalayaan ng tao, ang freedom ng tao o yung kanyang free will ay nakasalalay sa kung ano ang gusto niya. Kung anong likas niyang gusto, kung ano yung likas niyang abilidad. Hindi siya malaya na gawin yung hindi naman niya kaya kasi yun ang ating inability. Yung hindi malaya ang tao na gawin, yung hindi niya kayang gawin. Ang malaya lang taong gawin niya ay yung kaya niyang gawin. Ayon sa kanyang kalikasan kung sino siya. Halimbawa, malaya naman talaga ang isang tao na sumamba sa Diyos.
kaso siya ay satanista, ay di ang Diyos nga, ang kanyang dinidiyos niya, si Satanas. Malaya siya doon, di ba? Kasi yun ang kilala niya eh. Yun ang kanyang kalikasan bilang isang satanista na sinasamba niya spiritually si Satanas. At malinaw naman sa kanya na si Satanas ang dinidiyos niya. Kaya tawag niya sa kanyang sarili. Tuwang-tuwa pa nga siya eh. Napatawag ng satanista eh. O malaya, yun. Hindi mo pwedeng sabihin kino-coerce yun na siya sumamba kay Satanas. May freedom of choice nga eh. Kaya nga lang, ano ba yung kalagayan ng taong may freedom? Doon lang kasi iikot, iinog, maglalaro yung kanya kalayaan eh, sa kung ano ang abilidad niya eh. Di ba? Malaya siya. Malaya nga siyang lumipad eh. Oh. Pero inutusan ka lumipad, lilipad ka ba? Hindi mo nga kaya eh. O lumipad ka nga. Sabi mo, oh, sige, you can fly. O, paano ka bang lilipad? Wala ka namang kakayang lumipad. Pero malaya kang lumipad. Wala namang nagpipigil sa'yo lumipad eh. Sino bang pipigil sa'yo? O, di ba? May kanta pa nga, I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Di ba? Tumalon. I believe I can fly. I can believe I can touch the sky. O, di ba? Ayun ang paniniwala mo eh. Ang tanong, kaya mo ba? Ba? May free choice ka. Di piliin mo yon. Ang tanong nga lang, kaya mo ba? Hindi nga eh. You only believe. But it's beyond your ability. Ito yun, sa spiritual na aspeto, malaya ang taong sumampalataya. Yun. Pero ito nga ang kalagayan ng taong hindi pat binuhay eh. Ano ang sabi sa Efeso 2:1 hanggang 4? Noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Yun, oh. Yun ang kalayaan ng isang taong Yun ang ginagawa. wala sa espiritu, kundi pa pinananahanan ng espiritu. Malaya siya talaga, pero ang kalayaan niya, ano? Yung Ang sumunod sa masamang takbo. masamang takbo ng mundong ito. Ano pa ang ginagawa niya? Diyan ang kalayaan niya. Napailalim kayo sa pinuno ng mga Oo. pangyarihan sa impapawid at ang espiritong naghahari sa mga tao ayaw pasakop sa Diyos. Oh, yun, di ba? Ayaw mong pasakop sa Diyos. Malaya ka nga, pero yun ang iyong ginagawa. Talagang malaya kang huwag magpasakop sa Diyos eh. Kasi yun lang abilidad mo. So, may ability talaga. Ay, oo naman. Eh, naman, May ability. sinabi naman kaya nilang talagang sumunod sa demonyo eh. O, di ba? Yung pala naman po, Pastor. Hindi naman natin sinabing sila'y walang kalayaang sumunod sa demonyo nung sila hindi pa Kristiyano eh. Malayang malaya silang sumunod. Kaya lang, sinong Diyos nila? Demonyo. Yung mga wala pang kaugnayan sa Diyos. Yung ibig sabihin ng patay sa spiritual eh. Walang kakayahan sa spiritual na aspeto. Ay, yun Ano pa? sinasabi. Ano ba sinasabi dyan? Kung anong kakayahan ng isang taong nasa kasalanan. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa mga pagnanasa ng ating laman. Yun, ang sinusunod ng isang taong hindi pa Kristiyano. Sumusunod sa mga Malayang malaya siyang sumunod sa layaw ng kanyang. Hindi siya pwede kasing sumalungat sa kakayahan niya eh. Sabi pa po, Pastor. Kung ano lang kaya niya, doon lang siya may kalayaan. Ano pa? Sabi pa. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang Yun. tayo sa mga taong kinapuputan. Biruin Walang mo. likas na kalagayan. Yun ang likas na kalagayan ng isang hindi pa anak ng Diyos. Eh. Yes. O paano ka ngayon makakasampalataya sa iyong sarili? Ayan ang kakayahan mo eh, yung maging kaaway ka ng Diyos eh. Paano ka sasampalataya? Kaaway ka nga. Itinuturoy mong ang Diyos, kaaway mo eh. Kaya lang kalayaan mo lang ay sisihin ang Diyos, di ba? Magalit. Laitin ang Diyos, kagalitan ang Diyos, sabihan ang Diyos na kung ako ang Diyos eh, hindi magkakaganito ang mundo. Parang si Senador Miriam Santiago, no? Nung in-interview siya, sabi niya, alam mo, ang Diyos, kulang sa isip eh, kulang sa talino. Eh, kung ako ang Diyos, ganito ang gagawin ko eh. Ganun ang kalayaan ng isang taong walang Diyos eh. Pangunahan mo ang Diyos. Diba? Buti na lang, kinahabagan ka pa rin. Hanggang ngayon, yun pa rin ang alam mo. Na kaya mo pa rin gawin ang hindi mo kayang gawin. Di ba? O, Kristiyano ka na, pero sinasabi mo pa rin na ang tao ay walang kalayaan. May kalayaan po. Malayang malaya ang tao na gumawa ng ayon sa kanyang kalikasan. Ayon sa ating likas. O, yun yung kalikasan eh. Ayon sa ating likas na kalagayan, ito yung ating likas na kalagayan, nandoon yung kalayaan natin umiinog. Hindi natin kaya na kumawala doon sa ating kalikasan dahil yun ang ating kakayahan eh. Yes. Yun ang ating abilidad eh. Nasa makasalanan kang kalagayan,
na hindi mo sinusunod ng Diyos, malayang malaya ka talaga. Kaya nga ang kalayaan ng isang taong likas na nasa kasalanan at hindi pa isinilang ng Diyos, wala siyang kakayang bumaliktad eh. Wala. Nakasalungain niya yung kanyang sariling nature. Hindi rin niya maiisip, Pastor, na Hindi. sumunod. Sabi nga ng manunulat na isang reform, no? Ang isang taong makasalanan ay kagaya ng ang gagawin ng isang taong nasa kasalanan para siya lumapit sa Diyos, para siya sumunod sa Diyos, ay gaya ng tubig na umakyat siya papuntang bundok sa halip umagos pababa. Napaka-imposible. Yes. Likas ka na kasi na ang ilog dadaloy papuntang dagat, hindi siya sasalungat, pabalik sa talon eh. Kung saan yung mababa. Kasi yun ang likas eh. Magnet yan eh. Ano yan, tag dyan, yan ang gravity. Law of gravity. Law of sin, ganun din. Opo. Kung ikaw ay nasa likas na kalagayan, hindi ka pa pinanahanan ng Espiritu Santo, wala ka pang kaalaman tungkol sa Diyos, kaya malibang ikay baguhin muna eh. Malibang palitan ang puso mo eh. Malibang ang isip mo'y baguhin eh. Hindi ka magkakaroon ng kakayahang sumampalataya eh. Dahil ang kalayaan lang ng isang taong makasalanan at sa likas na kalagayan ay kinapuputan ng Diyos, ay pumili ng mas maraming kasamaan, mas malalang kasamaan, at mas maliit na kasamaan. Doon lang sa dalawa. Doon naglalaro lang sa kasamaan dahil siya masama eh. Hindi pa siya pinalitan hindi pa siya sinuutan ng katuwiran ni Kristo eh. Wala pa sa kanya ang spiritual na kapangyarihan na siya ay sumuway sa kanyang makasalanang kalikasan eh. Dahil ang banal na espiritu lang ang pwedeng magbigay sa tao ng kakayahang sumalungat sa laman, sa idinidikta ng kanyang masasamang pagnanasa. Likas ang tao kasing makasalanan. Kaya nga, ito ang problema sa kanila eh. Binabago nila yung ating paliwanag. At ang sinasabi nila, tayo raw ay naniniwala na wala daw kalayaan ang tao. Parang robot. Never in our vocabulary na aming kailanman dinefine na ang taong nasa kasalanan ay walang kalayaan. Misrepresented po yun. At ang taong nasa Diyos walang kalayaan. Hindi po. Hindi po ganun. Sana Hindi po. lang talaga kaya ng isang tao na likas na masama ang magpakabuti. Kasi likas siyang masama eh. Kaya nga ang sa atin is logical sequence ng pagliligtas ng Diyos. O logical order. Makasalanan ka, wala kang kakayahan. Kailangan ipanganak ka sa Espiritu. Kailangan panahanan ka ng Espiritu Santo. At ikaw ay isilang na muli muna. Buhayin ka sa Espiritu. Bago ka magkaroon ng kakayahan, sumampalataya sa Diyos. Hindi mo kaya sumampalataya sa iyong makasalanang kalikasan dahil ikaw nga'y alipin ng kasalanan eh. Malibang pakawalan ka muna ng Diyos sa kasalanan at baguhin ang iyong pagkatao. Kasi sino mang nakay Kristo ay bagong nilalang eh. Sa oras ng isang tao, panahanan ng Espiritu Santo, siya ay naging bagong nilalang na. Hindi na siya dating siya. Hindi na siya yung dating makalamang tao. Siya ngayon ay spiritual na tao. Yes. Dahil siya ay binuhay ng Diyos sa Espiritu at ginawang anak niya. Inampun na siya sa pamilya ng Diyos. Dati siya ay anak ng demonyo, ngayon siya ay anak na ng Diyos. At dahil siya ay alipin siya ng kasalanan, alipin ng pita ng laman, ngayon siya ay alipin na ng Diyos. At ang banal na Espiritu na ang nagbigay sa kanya ng kakayahang sumalunga sa kanyang makasalanang kalikasan. Kakayahan talaga. Kaya siya mayroon ng kakayahan dahil binigyan siya ng kakayahan. Yes. So, Kaya yan po ang sagot dun sa tanong na may responsibilidad ba ang tao? Oo naman. yeah. Kaya kita mo kahit siya nasa makasalanang kalagayan, kinapupuutan na siya ng Diyos eh, di ba? Lalo na ngayon, ikay Kristiyano, wala kang pananagutan. May pananagutan ka na lalo. Kaya mayroon pong konsekwensya din ang kasalanan. Kung mayroon po, Pastor, yung illustration na binabanggit, hindi siya akma doon sa pag nilapit mo siya doon sa spiritual na aspeto. hindi siya tutugma talaga. Hindi tugma eh. Tayo ay kung ano lang sinasabi ng Biblia eh. Pag gumamit man tayo ng ilustrasyon, hindi malayo doon sa konteksto. Kasi masyadong malayo yung pagluluto eh. Doon sa utos na magsisika. Magluto ka ng kare-kare. Diba? Wala namang iba-ibang antas ng pagsisisi. Sa pagluluto, may iba-ibang uri ng pagkain. Sa pagsisisi, walang iba-ibang uri ng pagsisisi.
Hindi pwedeng gawin yon. Yung pwedeng i-dissect yung pagsisisi sa iba-ibang uri din. Opo. Diba? Dahil yun naman ay tunay na pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos. Paano nga magbalik loob sa Diyos? Di niya naunawaan ng Diyos. Di nga niya kayang maunawaan sa sarili niya na siya makasalanan. Paano nga siya magsisisi? Hindi nga niya maaming siya makasalanan. Malibang ang tao, maunawaan na siya makasalanan at maunawaan ng tao na siya makasalanan kung kanyang makikilala ang kabanalan ng Diyos. Yun ang magiging sukatan. Kung di niya alam yung pamantayan, paano siya magkakaroon ng konklusyon na ako pala yung makasalanan? Kaya nga, laging ang Diyos ang nagiging daan, ang nagbibigay ng empowerment talaga sa tao. Ang unawa, kakayahan, lahat. So siguro malapit din na halimbawa yung ano tawag dito? Ignorance of the law excuses no one. Yes. Hindi mo nga alam, hindi, excuse me, hindi ko po alam ito eh. Hindi. Oh, di ba? Parang mas malapit pa po yun na, halimbawa, mayroong, may batas trapiko na ikaw ay huwag magpaparada dito sa may pedestrian. Ay, hindi ko alam, sir eh. Pero sinita ka ng DA. Hindi po pwede yun. Oh, hindi ko alam, sir eh. Dahil laging ang tao may obligasyong alamin. Yes. Kahit di mo alam, kaya ka nga naging tao eh. Binigyan ka ng Diyos ng pag-iisip na gamitin mo naman para naman alamin mo kung ano yung gusto ng Diyos o hindi. Di ba? May konsensya ka naman. Alamin mo kung ano yung dinidigta ng konsensya mo dahil tinanim ng Diyos sa buti ng tao kung anong mabuti at masama. Kaya lagi may pananagutan. Mas malaki lang pananagutan noong nakakilala ka na ginagamit mo pa ang sarili mong kakayahan para ikaw sabing, ako ang nagligtas sa sarili ko, hindi ang Diyos. Yun ang... Mananagot ka sa Diyos eh, biruin mo, niligtas ka ng Diyos. Tapos ngayon sasabihin mong, ako pa rin ang responsable sa aking kaligtasan. Ang Diyos ay parang naghintay lang sa akin at tumugon lang sa aking pagpili. Kung hindi ako pinili, alam mo, kung hindi ko pinili ang Diyos, hindi niya kaya akong iligtas eh. Mas malaki ang parusa doon eh. Oo. Kasi doon sa taong umaamin na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko eh. Ito siya, ayaw niyang aminin, hindi niya kaya iligtas ang sarili niya eh. Niligtas na nga't lahat, nakatikim na ng kaligtasan eh. Kung totoo ha, ang katwiran pa rin eh, ang Diyos ay hindi nagliligtas, hindi pumipili. Ako ang pumili sa Diyos. Yung bag talaga. O dapat ako ang parangalan ng Diyos eh. Dahil kung hindi, dahil sa akin, walang halaga siya. Walang halaga yung ginawa ni Kristo. Kung hindi ako umaksyon, ay di parang kawawa ang Diyos. Ayun po ang logical na consequence nun. O kahit di nila aminin, ay talagang ganoon. Utang na loob pa ng Diyos sa kanila na may sumampalataya kay Kristo, at least may nangyari. At kahit pa paano, nagkabisa dahil sa kanilang desisyon. Dahil kung hindi naman magdedesisyon ang tao, paano naman magkakabisa ang kamatayan ni Kristo, di ba? Kaya nga natatanggihan nila ang grace eh. Resistible eh. Kaya ayun na, nandiyan na si Kristo, namatay na, may banal na espiritu. Pero hindi niya ako kayang kumbinsihin kung ako hindi magpapasya. Yun po Kung yun. hindi ko gagamitin ang aking sariling intellectual na kapasidad para unawain at tanggapin siya. Kaya nga, binigyan ka na ng Diyos ng pangunawa. Kaya, kung hindi, gamitin mo. At yan ang daan kaya ka naligtas. Provisionism. Provisionism nga. Ano, provide na ni Diyos ng Diyos ang kaligtasan. Yan, na-provide na. Bahala ka na. Pero, bahala ang taong magpasya. Diba? Walang eleksyon talaga. Yung eleksyon nila ay ano lang, palamuti lang na wika eh. Palamuti lang. Palamuti lang. Kasi pagka inugat mo, ang eleksyon nila ay dahil sa pananampalataya nila kaya sila inelect. Mas matindi nga yung bago nila eh. Mas okay pa nga yung Armenian na sumilip ang Diyos sa corridor ng time eh. Diba? Pero doon sa Molinis, hindi eh. Kaya ka iniligtas, sumampalataya ka. Kaya kanya pinili on the spot eh. Matindi pa. May middle knowledge kasi. Hindi niya inalam kung sino ang sasampalataya. Nag-aabang lang siya. Di ba? Kung sumampalataya ka ngayon, ay di pipiliin ka niya ngayon. Abang-abang lang. Alamang-abang lang ang Diyos, andyan lang sa tabi-tabi. Parang alam mo yung MMDA. na nasa kanto, nakatago, nag-aabang siya ng magkakamali. Ang Diyos naman sa kanila, nag-aabang ng tatama. Oo nga, no? Di ba? Yung MMDA, nag-aabang ng magkakasala. Ang Diyos nag-aabang ng pipili. Gandang illustration. Oops, ikaw, pipili ito. Okay. Sige, tanggapin din kita kasi, di ba? Pipili ito. Pinili mo rin ako eh. Ang saya ko naman. Di ba? Papremyuhan kita. Di ba? Pipremyuhan kita. Ang MD, ikaw magpipremyo. Para hindi ka hulihin. Ang Diyos naman, siya nagpipremyo. O, ligtas na kita. Kasi pinili mo ako.
Pasalamat. Rod, Siya pa salamat. Nagpasalamat pa. Oh, syempre. Kasi kung hindi naman sasampalataya ang tao, paano siya magliligtas? Kawawa. Kawawa siya. Kaya sa tuwing may sasampalataya, tuwang-tuwa ang Diyos, nagkakapalakpakan sa langit. Anghel sa lahat. Oh, dahil bakit? Hindi nila akalain eh. Nagulat. Nagulat sila. Grabe, oh. Nagsisi pa rin, no? Kala namin hindi na eh. Di ba? Kasi nga, wala namang hinilik ang Diyos eh. Di ba? So, kaya ngayon, ang nangyayari ay ang Diyos nagpapasalamat sa tuwing napapabuntong hininga eh. Ay, salamat. Mayroon na naman pumili sa akin. Buti na lang. Ang bilis-bilis siyang maglakbay kasi ang daming nag-evangelism eh, no? Di ba? Kasi sa kanila, kasi pag ganun ang Diyos, hindi siya omnipresent eh. Hindi rin siya omniscient. Hindi niya alam eh. Di ba? Hindi niya alam. Hindi siya omnipotent. Wala rin siyang power na iligtas ang tao. Kung gusto niya, ililigtas niya. Kasi ano siya, defeated siya ng power ng taong sumampalataya eh. So kahit siya suyo ng tao. Kaya nga 'di ba sa kanila sa mga Armenian, pag nagpi-preach sila, Christ is maginoo siya eh. Gentle. He is a gentleman. Kaayaw kanya na anuhin. Ano po sabi ni Paul Washer? Tatadya kanya. Ano gentleman? Kanya yan eh. Di ba? Kanya yan eh. Kung gusto kanya iligtas, wawasakin niya yung buhay mo. Puso mo, sukdulang padapain ka. Di ba? Ay, sa kanila eh, malaya ka talaga. At malaya kang magbukas o magsara kasi gentleman siya eh. Tumutok-tok siya sa pintuan ng iyong puso. Marahan. Sabi nga ni Bodhi Bocam, sissified Jesus. Sissified. Parang bading. Na parang alam mo yung ipiminit na tao na malambot na Ano si Lahis pa to? parang si Lahis, yung wala siyang power na mag-utos na, uy, tanggapin mo ako ba? Hindi mo ko tatanggapin, mamamatay ka sa kasalanan mo. Siya ay parang awa mo na. Pwede bang ako'y tanggapin mo na? Nakikiusap talaga. Please. Please lang, kasi walang silbi naman yung pagpapakahirap ko kung, Hindi pamatay. di ba, parang sayang naman. Kung hindi ka naman sasampalataya. Ito yung pinagmamalaki nilang turo. Di ba? Ito yung pinagmamalaki nila na dati daw siyang ganon, kaya daw, nung mag-aral na siya, naging ano daw siya, Armenian. Baliktad eh. Parang... Sa totoo lang, hindi sa totoong naging reform. Hindi po. Hindi rin. Kaya nga siya bukis lang eh. Quote ng quote daw dati lang siya, quote ng quote daw siya ng R.C. Sproul. O kaya nga kasi quote ka lang ng quote kasi di mo naman talaga sariling doktrina eh. Pag sarili mo, you don't need to quote eh. Alam mo ang iyong pinaniniwalaan. Kaso, yun nga, mga Inaaral niya dapat yung doktrina. hindi niya, maaaring ito ay doon siya napapunta sa ganong denominasyon, tapos hindi siya seryosong nag-aral. Kaya nung siya seryoso nung nag-aaral, nabaliktad. Nung kanyang matutukan naman, Arminianism. Pagbalikan mo, ang Arminianism, itinuring na ng kulto eh. Diba? Heretic na nga si Arminius, eh. Tapos babalikan mo na naman. Tapos sabi nga nila eh, ang Reformation, tinatanggap daw naman nila. Si Luther daw talaga. Kaya lang daw, nanatili na lang daw yung mga iba doon sa kay Luther. Hindi na daw nag-reform, yung semper reformanda. So sila daw yung, nag-reform nga sila kasi nga, dinideform nila eh. Hindi naman sila nagre-reform dahil iniwan na nila ang Reformation. Yes. Sana kung reform ka pa rin, ay inilabanan mo na nga si Luther, nilabanan mo si Calvin, ay yan yung mga original na reform. Anong tawag mo sa iyo ngayon? Reform ka pa rin? Na inayawan mo na yung mga reform teaching nila at ginawa mo ng deform? Yung ano ba din pastor yung idea ni Agustin ng total depravity para sa kanila ano yun eh Manichaeism yun eh. Galing daw po sa kaisipan ng Gnostic philosophy. So inano nila si Agustin na siyang pinagmulan po ng ano talaga ng Original sin. Yung original sin daw, yun ay galing sa Manichaeism, Gnosticism, na ang katawan makasalanan, ang isip ay likas na mabuti. Kaya dahil ang tao ay tao, may laman, likas siyang makasalanan. Kaya nga lang, ang problema doon is, ang kanila din namang pinanggalingan, Gnosticism din. Kinontralin din nila, ano yan eh, ni si Socrates, nagkontrahan din yan eh. Yeah. Galing din iyan sa Gnosticism din. Parehas lang. Parehas lang eh. Ang mahalaga, biblical yung Gnosticism niya. Oh. Yung isa, unbiblical Gnosticism. Para kay John Piper, yung kanya na, ano, yung tawag dito, hedonism. Mm-hmm. Ginamit lang niya na Christian hedonism kasi ang hedonism kasi is yung parang sa secular, parang kahit nag-ihirap ka, masaya ka pa rin. Yung parang, anong tawag doon? May tawag doon eh. Yung
Ang paghihirap ay hina-highlight pa nga na parang kasiyahan. Oo. Di ba? Parang sadism. Sadistic ka. Ang hedonism naman is, you find joy in God alone, even in the midst of sufferings. So you are not affected by Christian. external circumstances Yung joy mo na. because your joy is coming from the Lord Jesus Christ. Mm. So, kaya Christian hedonism. Kaya sa kanya galit siya doon sa prosperity gospel kasi yung pleasing the flesh. Sa kanya naman kasi itakwil mo yung flesh mo para masiyahan ka kay Kristo. Which is also extreme din, no? Extreme din yung kay yung kay John Piper. Pero may sense, no? Kaya hindi siya cultic, hindi siya heretic. Yeah. Sige, meron ba tayong tanong? Mag-entertain na tayo ng tanong because we already have spent 1 hour, no? Hindi natin namamalayan. Alam ko, ano lang. Yung may tanong yata po. Ano ang layunin daw? Kaya unrighteous. Reply mo sa'yo. Sabi? Diyan bro sa una, ano yan? Tanong yan. Yung isa. Dahil totally depraved ang tao, kaya pala, mas kailangan natin ang righteousness ni Kristo para makasunod sa kalooban ng Diyos. Ama sa pamagitan ni Kristo. Imputed righteousness po ba yun? Yes, imputed. Ibig sabihin ng imputed, it's not ours. Mhm. It is Christ's righteousness. But He parang lent His righteousness to us. Pinahiram niya Yes. at inimpute niya, pinagkaloob sa atin. Yun ang pinahiram na hindi na po babali. Ayon ang pinahiram na hindi na binabawi. Kasi ang kaligtasan hindi nga bawi-bawi eh. Hindi laban-bawi. Laging laban. Ano pa? Yan. Ask ko lang, Pas. Ano po ba ang bandage of the will ni Martin Luther? Ayun, ang bandage ang bandage of the will ni Luther is that ang will ng tao is in bandage of sin. Kaya sa kanya ang freedom o free will is an empty term. Yun kaya sa kanya mayroon siyang quotation na free will because free will is an empty term. Walang silbi yung free will kung ang iyong will ay nakatali sa kasalanan. Paano ka maging malaya kung nakatali ka doon? Di ba? Si Martin Luther. Si Martin Luther mismo ang nagsabi noon. Tapos iniiwan nila si Martin Luther. Sinasabi, hindi daw si Martin Luther, tama naman daw ang sola scriptura, solus Christus, ganyan-ganyan. Yung daw 5 solas, tama. Pero, pag dinefine mo, mali na. Mali na doon sa Reformation. Hindi nila sinasangayunan. Sa bibig lang, sinasangayunan po nila yung 5 solas. Ayan, sige. Buti na lang, nakailag po ako, sabi ni Saan? Christian doon kanina sa narcissism na. Buti na lang. Kung hindi. Oh. Natamaan ka sana eh. Meron pa ba ba? May antas pala ang parusa sa impyerno, Pastor. May antas po ba, sabi po ni Rosel? Meron. Yes. Luke chapter 10 verse 13 to 14. Makikita natin yung prinsipyo na talagang may antas. Pakibasa mo. Lucas chapter 10, 13 to 14. Sabi po dito, Lucas chapter 10, no? 13 hanggang 14. Kawawa kayong mga taga-Corazin, kawawa kayong mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-roon, bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahahabagan pa ang mga taga-Tiro at Sidon kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. Yan, di ba? May Sa ibang salin ay mas matindi. Mas bigat ang parusa sa mga taga-Corazin at Bethsaida kaysa sa mga taga-Tiro at Sidon. Sa Tiro at Sidon ay isang two Old Testament cities, cities in the Old Testament. Ang Tyre at ang Corazin at Bethsaida
ay sa Phoenicia, bandang bandang ano 'yan. Territory na ng Roman territory, no. Hindi na sakop ng Israel. Boundary na 'yan ng Israel at noon ay Syria. Yeah, Syria. Ayan. Iran, Iraq. Ayan. Mesopotamia. Ngayon ay pinagkumpara yung dalawa, yung apat na bansa. Na sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat ang parusa. Makita mo, may bigat ng parusa. May antas. May mas mabigat eh. Kasi ba't mas mabigat? Kasi ang Tiro at Sidon, hindi naman nakarinig ng ebanghelyo eh. Ang Koresin at Betsaida, nakarinig na't lahat. Inayawan pa rin ang Koresin at Betsaida. So mas mabigat ang parusa doon sa mga nakarinig na, dininay pa rin. May antas talaga. Kaya doon makikita yung justice under the judgment of Christ. There is still justice. So lahat ng tao ay pupunta sa impyerno pag hindi sumampalataya kay Kristo. Pero dahil yung ibang tao ay mas maraming accountability kaysa iba, halimbawa yung mga taga-taong tribo, hindi sila nakarinig kay Kristo, impyerno pa rin. Pero mas mabigat ang parusa nung mga taong nakarinig na ng ebanghelyo, lalo yung mga Pariseo ng panahon ni Jesus, grabe ang parusa. Kasi nagpakita na sa kanila mismo ng harapan at mukhaan ang Diyos na nagkatawang tao. At pinangaral ng ebanghelyo ay lalo pang nilabanan, no? Sa halip na manampalataya at magsisi. So kaya mas malaki ang parusa sa kanila kaysa dun sa mga taga-tribo na hindi naman nila alam eh. Pero impyerno pa rin. Ngayon patunayan natin na talagang mayroong antas ang pagdurusa sa Revelation. Ito yung tinutukoy sa araw ng paghuhukom. Ito yung araw ng paghuhukom na tinutukoy doon. Sa Pahayag chapter 20. Verse 11 and then 12. Ito kasi yung tinutukoy doon sa Matthew. Na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat ang parusa ng mga taga Corazin at Betsaida kaysa sa Tiro at Sidon. Tingnan natin kung bakit. Tingnan nyo. Ito po yung sabi dito sa magandang balita, no? Revelation chapter 20 verses 11 hanggang dito sa 12. Sabi, pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Yan. Sa nakasulat. Hinatulan, hindi yung iniligtas Opo. Hinatulan ang mga patay ayon sa mga kasalanang kanilang ginawa nung nabubuhay pa sila sa lupa. Ito yung judgment, yung Great White Throne Judgment, na ito'y paghukom sa lahat ng pupunta ng dagat-dagatang apoy. Kasi ang dagat-dagatang apoy na ang final place of torment. At doon na igagawad ng Diyos yung kaukulang antas ng pagdurusa ayon sa bigat ng kasalanang ginawa. Kaya talagang mayroon pa ring justice under judgment, mayroon ding justice under grace. Yung mga pupunta sa langit, may justice din kasi yung mga nagpakapagod, talagang nagsikap na maglingkod at talagang ibinigay ang kanilang buhay, naging martir para kay Kristo, ay sila'y tatanggap ng mas maraming gantimpala naman kaysa naman sa mga basta lang umupo at naging tagabutas ng upuan ng bangko. Walang ginawa. Kaya kita mo, laging may justice pa rin. So kahit may grace, may justice pa rin. Kahit mayroon judgment, may justice pa rin. Kaya sa lupa, yung accomplice lang, yung parang nadamay lang sa krimen, mas mababa ang parusa doon. Pero hindi ibig sabihin, absuelto siya. May parusa pa rin kasi nagkasala siya . Lamang ay doon sa krimen, mas mababaw ang partisipasyon. Pero yung utak, yung mastermind, ang makakalasap noong tinatawag nating maximum na parusa. Maximum penalty. Yung mga mga bystander na nadamay, tapos nakitulong na rin kasi, kahit akala nila kasi tama yung ginagawa, hindi ka ligtas kasi ignorance ka, excuses na one. Kaya tayo may responsibility na atin mo nang timbangin ang ating gagawin bago natin gawin. Hindi yung kesyo, nakita mong parang maganda, tulong ka agad. Yung palang ginagawa ay nagpatay-patayan lang pala, nasa gasaan, nadamay ka pa doon sa modus operandi.
Kaya ayaw mo nang tingnan, di ba? Siyasatin mo muna, hindi agad tulong ka. Yung pala ay nagpabundol ng kusa para manghingi. Kaya ikaw ngayon ay nakita mo, minura mo ngayon yung driver. Yung pala, yung anggulo kasi na nakita mo, akala mo talaga yung nabundol. Pero doon pala sa kabilang anggulo, nagpabundol. O siya pumundol, tapos nagpatihaya. Di ba? O kaya nga, huwag tayo agad-agad aaksyon, malibang napag-aralan muna natin kahit paano yung sitwasyon. Dahil baka sa halip na tayo ay makatulong, tayo makasama. At sa halip na tayo maligtas, ay tayo'y mapapahamak. Diba? Isipin natin. Okay? Kay unrighteous one, ano yung layunin ng mabuting gawa daw? Kaligtasan. Ayun na nga, sinagot ko na. Ang layunin ng mabubuting gawa ay upang lalong mag-glorify ang Diyos. At habang nag-glorify ang Diyos, may reward. May reward. May 5 reward kasi. May 5 putong sa langit. I do believe that those are literal crowns. Bakit? Kasi sabi doon, yun din ang iaalay natin sa paanan ni Kristo. Hindi yun para sa atin. Ba? Yun ay atin ding iaalay sa kanyang harapan. Sa glory pa rin niya. Kaya, ay mas makabubuti, mas marami kang gawing mabuting gawa. Kaysa ikaw ay magpaka ano-ano ka lang. As a saved person. As a safe person, dapat mabuti ang ginagawa. Opo. Sikapin mong makagawa ng lahat ng dapat gawin mo habang nabubuhay. Ebidensya yan eh. Ebidensya yun na ikaw ay ligtas na at yun din ang measurement ng iyong count, ng reward. Okay. May tinatanong po si Phil Brian Peñaflor. Pastor, ano po ang contact namin ng school? PM po sa amin. Thank you. O, ipipm po namin yung contact number sa iyo. Take note, Brother RJ. Ano po ang new regular schedule? Ito na po ba ang regular schedule? Opo, nung last 2 weeks ago lang po kasi, naging Friday tayo dahil may mga mahalaga po tayong mga meetings na hindi talaga kayang gawin sa Swebes. Actually, Pastor, Ito po naman ang regular talaga natin. ito naman ang regular. Nag-skip lang. Nag-skip lang tayo ng 2 weeks, naging Friday. Kasi ayaw naman nating Mawala. mawalan na ang 2 beses sa isang linggo. Tuloy-tuloy lang po kami. So ito po talaga yung dating schedule. Tuesday and Thursday, 8:30 onwards. Mag-start na tayo. Opo, sige po, pinitin natin na makapag-start po tayo sa Saturday, 3:30. Kasi po meron din tayong 2 o'clock to 3 na yung first batch ng studies on Reformed Theology. May second batch na tayo, parang may 12 na eh. Ayun po yung mga bago. Ito yung mga bago naman. Pero same naman ang aming same din yung resources natin. Yung ding Reformed Doctrine of Predestination. Kasama pa sa bigat ng parusa ang mga false teachers, prophet, false claim, gaya ng huling sugo, in time, apostle at Sabbath. Opo, yun po, nasa Revelation po din yun, no? Sabi rito, pag itinuloy natin, ang kasama po ng demonyo ay yung mga false prophet. So, may special place ang mga false prophet sa verse 10 po ng Revelation chapter 20 verse 10. Sabi rito, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur where the beast Di po, lagi itong aking Bible na lagi itong pag hindi ka bumili talaga ng app, talaga lagi kang aanuhin ng Bible app eh. Ang kulit eh. Hindi ka patatahimikin ng Bible app. Di ba? Ayun ang magandang makulit, Bible. Sabi dito, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur where the beast and the false prophet had been thrown. So ang kasama ng 666 and the beast, yung mga false prophets. And I do believe doon sila isasali. Yung mga false prophets ngayon, gaya nila Kibuloy, Si Yan po. Carillo, Balyano. Baracho, si Balyano. Yan po, kasama po ni Satanas doon. Yes, si Manalo. Si Manalo, yan po, yung mga nagturo ng mga napakamaling katuruan na naging daan upang ang tao ay lalong madiin sa kasinungalingan po. Charles Taze, Russell. And then, Sabbath Keeper, doon po yan. Si Ellen White din po, doon po yan. Lahat ng false prophets,
Hello po mga pastor. Si Abel, classmate ko po yan. And he's in the ministry of, yung po mga Ligtas po ba ang mga miyembro ng church ang sisimba lamang pero walang ministry? Kung tunay na Kristiyano po, ligtas naman. okay lang naman yun. Ay, hindi po okay. Kailangan may ministry. Kailan mo ministry? Hindi okay na maging member ka na. Dapat po, ang bawat member May ng church, ginagawa. No? may ministry. May personal evangelism naman dapat eh. Oo. Na ikaw mismo nag-evangelize ka sa mga kaibigan mo. Kaya po hindi okay. Butas ng bago. Ligtas din naman kung walang ministry. Pero hindi okay. Hindi okay na walang ministry. Diba? Naglilingkod ka na rin lang. Naglilingkod ka na rin lang, ay tuluyan mo na. Christian. Naman, oh. Niligtas ka na rin nga. Alam mo nang ligtas. Saka naniniwala ako na darating ang time na pag nag-mature yon, hindi pwedeng hindi siya mag-ministry. Sa kanyang sariling kaparaanan eh. Hindi pwede. Kasi lahat ng Kristiyano ay may kaloob ng Espiritu. Yes po. Hindi pwedeng wala. Kasi may Espiritu siya eh. Tsaka kahit isa meron yun. Ngayon, kailangan lang yun i-discover ng mga ministers, nakaka-discover yan. Ilagay mo siya kung nakikita mo yun ang gifting niya. Kung ang gifting niya ay yung gift of helps, doon mo siya dalhin sa helps. Sa mga tagaluto, tagawalis, mga tagapalalay, sa mga mga building maintenance, ushers, kasi gift of helps. Pag nakita mo may gift of giving, bigyan mo laging sobre. May kilala po ako yung mga member natin. Yun. May Diba, gift lagi, yata. ayun nga, sa isang church kasi, pag pinapalago ng Diyos ang isang church, lalo na pag sa finances, ay bibigyan ng Diyos ng member ang isang church na isang instrumento para mapalago ang finances. Talagang, ang ibig sabihin doon ay may gustong ipagawa ang Diyos sa isang iglesia na proyekto. Kaya niya pinadalhan ng isang member na may kakayahan at may kaloob na magbigay ng pinansyal. Kaya yung kung ang isa namang tao, nakikita mo may calling na may damdamin sa paglilingkod, ano mo sa paglilingkod? Meron pa ba? Huling tanong po ni Brother Modesto. May ilik ba doon sa mga kulto? Hindi natin sure. Hindi natin sure kasi kailang umalis sila kasi doon eh. Kung may na-elect sa kulto, ay sooner or later, aalis sila sa kulto. Marami na akong nakilala na umalis sa kulto at nagpatuloy sa tunay na Kristyanismo. Yung inaanak po namin sa kasal, dati iglesia siya, umalis siya. Naging Christian talaga siya. Paggamit sa Panginoon. Merong dating daan nga eh. Yun ang kauna-unahang co-host ko, si Gerald. Ay dating daan yun. Unang-unang co-host ko sa TNG. Nasa ibang bansa na. Gerald. Napapatuloy naman po. Oo. Actually, nagpastor siya eh. Nagpastor siya sa isang Methodist church. Wow. Tapos umalis at nag-abroad. Hindi ko lang alam ngayon kung saan siyang bansa. Baka nagmi-mission na eh. Yun yung nagbigay sa akin ng idea na why not pastor, walang Christian na gaya kay Soriano na mayroong apologetics ministry Kailangan tapatan na online na maraming pwedeng makapanood. Yung public pwedeng mapanood. Sabi ko po, sige, gawin natin. Sinong co-host ko? Ako na pastor. Kaya Nagkaroon ng TNT. Dati nung wala pa si Brother Gerald, meron tayo pero audio. Audio lang. Wala tayong video. Kasi hindi pa nun uso yung mga reels, yung Facebook video. Wala pa noon. Kaya ang atin lang inilalive noon, nagla-live din tayo pero audio lang. Naka-Facebook ka pero audio. Tayo naman yung kaunahang evangelical na group na nagkaroon ng apologetics ministry. At dumami na, marami nang sumunod. Tapos sa street preaching, mayroong taga Cavite na nag-street preaching sila. Pagka yung mayroong yung araw ng noong Nazareno, mga special na Pero ginawa natin, regular tayo na nag-street preaching na noon. Every, I think,
first and second Saturday noon. Pero Nag-street preaching tayo. Regular. nakikita ko po yung Sola noon, siya ang kaunahan nag-street preaching. Yan, Sola. Later. Yung regular. Pero meron nang nauna, taga Cavite, na nag-street preaching pero hindi regular. Parang, at saka special occasions lang ba? Yung pag maraming mga tao na, yung pag Nazareno, Kilala. yun. Si Pastor, Ano po? oo, yung Amerikano. Derek din. Nalimutan. Derek din nga, Derek. Taga Cavite. Grabe po yun. Tapang. Oo, tapang yun. Sa LGBT. Pagka may mga gay parade, yun, doon sila Ganyan. dalada. Pero mga estudyante ko rin nakasama eh. Okay na ganyan. Mga estudyante ko sa MTC noon. Ah. Ni-invite kasi sila. O sinong gusto sumama? Sama sila. And we thought na why not we have hindi lang yung special occasion but regular. Regular. At saka paikot-ikot tayo kahit saan. So pag nung magkaroon naman tayo ng regular street preaching, marami nang sumunod. Marami na. Meron mga taga Visayas, Mindanao. And we are glad na nakakapag-inspire tayo sa mga kapwa nating Kristiyano. Tapos nung magkaroon tayo ng Sola Scriptura Christian Church, ang dami ring naging Sola Fide, Sola Gratia Christian Church sa ibang bansa. Meron din na Sola na rin ang pangalan. Na kahit paano ay nakaka-inspire tayo ng mga kapatiran na to follow yung ating example. And then ngayon, marami na. Ganito rin sa atin. Pareho na. Mas maganda pa nga ang setup nila. Tsaka talagang well-equipped sila sa apologetics. At talagang magagaling din. Opo. Kaya lang kahit magaling ka, kung mali naman, hindi pa rin, no? Eh, iba naman po, parang discussion lang ginagawa po. Discussion. Okay, kung wala na po, at pagligtas at may ministry, sila po ba ang kandidato sa reward? Hindi, lahat naman ay candidate sa reward. It's not about the yung gravity o yung lawak at laki ng yung ginagawa, kundi doon sa motive. Diba kasi sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay binigyan ng malamig na tubig, ang isang tao na lingkod niya, ay may gantimpala yun. So, it's not doon sa malaking ministry or ano. Even yung maliit, ministry pa rin. Baka kasi ang iniisip niya yung ministry ay yung parang Yung kitang-kita ng tao. yung kita ng tao, yung pangangaral, pagbabible study, sa music ministry, hindi lang po yun ang sinasabing ministry natin. Kundi, anumang ginagawa mo, kung ginagawa mo ito ng tapat at ang iyong tanging motibo ay para mapaglingkuran ng Panginoon, kahit gaano kaliit pa yan, kahit nagkakarpentero ka, kahit nagwawalis ka, may reward pa rin yan. Hindi ang reward ng Panginoon ay nakabase doon sa laki at lawak ng iyong ginagawa. Kundi doon sa katapatan mo. Kahit malaki ang ginagawa mo, iba naman ang motibo mo, hindi ka re-rewardan. So, ang reward kasi ay laging nakasalalay sa motive. Kaya di ba doon sa 1 Corinthians chapter 2, di ba? May magtatayo, nagagamit ng dayami, gagamit ng kahoy, di ba? Pero masusunog. So, susuriin ang motibo ng bawat isa sa paggawa ng paglilisa, gawain ng paglilingkod. At yun ang bibigyan ng reward. Yung honest talaga, yung sincere siya sa Panginoon lang talaga niya ito ginagawa. Kahit di siya mapansin ng tao. So, yun po yung ating ginatawag na ministry. Hindi sa external na ginagawa, kundi sa kondisyon ng paggawa. Bakit mo ginagawa? Malaki o maliit, pag malaki rin, kung tama rin ang motibo, okay din. Pero kahit malaki, kung mali, hindi okay yun. Pero kahit maliit, basta tamang motibo, okay yun sa paningin ng Diyos. Ngayon, kung maliit na, mali pang motibo, ay lalong di okay. Po. At kami po ay magpapaalam na. Ito po ang The Narrow Gate. And And we are the cult. God bless you.